So, ito na yung motor mga kulikot. So, gano'n lang mag-tester ng nag-overcharge na battery. Pero kailangan may digital kayo mga kulikot para at least malalaman nyo talaga kung nag-overcharge na ba yung motor nyo. So, ito na yun siya, umaandar na. So, off natin, start natin ulit. Pang-click na siya mga kulikot. Tsaka na-charge ko na yung battery niya. Balik na sa dati. Yan, one-click na siya mga kulikot. So, ibig sabihin niya mga kulikot, okay na itong motor. XRM 125. So, ngayon mga kulikot, good afternoon. Ngayon, may babahagi naman ako ng kaalaman. Kasi itong XRM, yan, XRM 125, nag-overcharge na siya. Hindi na nag-start, hindi na stable yung charging system niya. So, alamin natin ngayon kung ano ba talaga yung sira niya. So, sa paraan na itong mga kulikot, at least may matutunan kayo para hindi na kayo magpalit ng pisa na hindi pala yung sira. So, bago kong umpisahan, don't forget to subscribe my channel and click na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko. At paki-likes na rin, comment, and share. So, matagal-tagal na rin ako hindi nakapag-upload mga kulikot kasi sa sobrang busy. Yung bahay ko, ako na ang gumawa niyan. Hindi na ako nagkuha ng panday kasi lalaki lang yung gastos. Yan yung ginawa namin, pati doon sa loob. Doon sa loob. So, pasensya na kayo mga kulikot kasi hindi pa ito natapos. So, ako na lang naglagay ng red cement. Yan. 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 So, bago ko umpisahan, pagkatapos nito. So, ngayon mga kakulikot, ito yung ayusin natin na XRM 125 carb. Yan yung ayusin natin, alamin natin kung ano yung sira niya, bakit nag-overcharge. So, ipapakita ko sa inyo mga kulikot na nag-overcharge na yung battery niya. Yung papuntang yung supply niya. So, titestira natin mga kakulikot. So, yan yung battery niya. So, titestira natin ngayon para makita nyo kung nag-overcharge na ba siya. So, pandarin lang muna natin. Unatin yung susi. Yan o. Unatin yung susi mga kulikot. So, matigas. Matigas na yung ignition niya mga kulikot. So, yan na. Una natin. Pandarin natin. So, hindi na siya nagkuhan mga kulikot. So, tadyakan na lang natin. Ayan na mga kulikot. So, ipapakita ko sa inyo kung bakit siya nag-overcharge. So, testira natin mga kulikot. So, yung tester, nakasit na yan siya sa auto mga kulikot. Yan. So, yung battery niya, Motolite yung brand. So, yan naka-auto. So, ipapakita ko sa inyo mga kulikot na nag-overcharge na siya mga kulikot. Kita ba? Yan. So, yung positive, yung test proof ng positive mga kulikot, siyempre ito yung positive niya, yung kulay red. Yan, may sign rin na positive mga kulikot. Yan, focus natin. Yan, may positive din siya mga kulikot. So yan mga kulikot, positive at saka negative dito sa kabila. Yan, negative yan. So, titestira natin ngayon. So yung positive mga kulikot, ilalagay natin ito sa positive yung kulay red ng test proof. Then yung negative sa negative. So,
revolution natin yung motor. So ilagay lang natin yung tester dito. Yan, para at least makita niyo. Yan. So revolution natin. Yan. Lantas, sumakyat mga kurito. Maabot pa yan siya ng 16. Ayaw, umabot na ng 15 mga kurito. Kaabot pa lang ng 16. So, pag ganyan mga kurito. So, yan, umabot na ng 16. So, hindi na natin pilitin mga kulikot. Baka pumutok yung kuan. Mga kuan niya, mga bulb niya. Baka mapundi. So, sa ganun mga kulikot, ganyan lang mag-tester. So, tatanggalin lang natin tong fairings. Mabot na siya ng 16. So, tatanggalin lang natin tong fairings kasi dito yung nakalagay yung regulator niya. So, tatanggalin lang natin to para at least kung sa wiring ba or sa kuan, sa regulator yung sira. So, hindi tayo basta-basta magpapalit ng pisa mga kulikot. Alamin muna natin kung ano yung talaga yung sira niya. Alamin lang muna natin bago tayo bibili ng pisa. So, tatanggalin ko muna ito mga kulikot. So, babalikan ko kayo pag natanggal na ito. 2,000 years later. So, ito na yung regulator niya mga kulikot. So, tanggalin lang natin mga kulikot para matestira natin. Please, para malaman natin kung ito ba talaga yung sira or yung wiring. So, gagamitan natin yan ng test valve mga kulikot. So, tanggalin ko muna mga kakulikot. Tanggalin lang natin mga kakulikot. 10 mm yan siya. So, kukuha muna ako ng gamit mga kulikot. Gamitan natin ito mga kulikot. Yan, 10 mm. Y socket yung gagamitin natin. Pang tanggal. So, yan, tanggal na. So ngayon, gagamitan natin ito ng test valve. So siyempre papaliwanag ko yung mga wiring niya mga kulikot. Ito. Itong white, itong red mga kakulikot. Focus natin. Yan, itong red. Itong red mga kulikot, ito yung papunta ng battery. So, itong kuan, itong green, ito yung ground. Then, itong white, ito yung kuan niya, charging system niya. Yung yellow, ito yung lighting coil. So, testira natin yan lahat mga kulikot. So, gamit tayo ng test valve. So ngayon mga kulikot, magte-tester tayo mga kulikot. So gamitan natin ng test valve. Kasi yung titesteran natin, mas maganda talaga mga kulikot, test valve yung gagamitin nyo. Pero pag sa battery mga kulikot, mas maganda, may digital kayo. So try natin yung test valve. So yan, umilaw. So yung kuan mga kulikot, ito mga kulikot, alamin natin kung may function ba ito lahat. Itong mga wire dito sa regulator niya. So yung test probe mga kulikot, lagay natin sa negative, yung dulo ng test probe. So unahin natin itong kulay red papunta doon sa battery. So testira natin. So yan mga kulikot, mayroon. Yan, umilaw. So sunod natin yung kulay yellow. Ito siya. Testiran din natin. So, padyakan natin mga kulikot. Yan. Kung ilaw yan. Yan, umiilaw mga kulikot. Kita nyo ba?
Yan, umilaw. So, okay siya mga kulikot. Sa kulay yellow yun siya mga kulikot. Kulay white naman tayo, yung charging system niya. Lighting coil yung mga kulikot ha. Yung papunta sa headlight, yung kulay yellow. So, tadyakan din natin kung may supply. So, mayroon mga kulikot, malakas. So, yung kulay green mga kakulikot. Ito. Itong kulay green. Yung tinistira natin, yellow, white, at saka red. Yung test probe, papunta doon. Yung dulo ng test probe sa negative natin nilagay. Kasi positive ito siya mga kulikot lahat. So, negative ng titestira natin, yung dulo ng test probe, lipat natin sa positive. Yan, nakalipat na mga kulikot yan. So yan, so nilagay natin sa positive yung dulo ng test probe. Yan. So testira natin itong negative, yung kulay green. Yan, itong kulay green mga kulikot ito. So mayroon mga kulikot. So ibig sabihin mga kulikot, may supply siya lahat. So ang sira nito mga kulikot, yung regulator niya. So ngayon bibili tayo ng regulator doon sa auto supply, doon sa kwan, para mapalitan na natin. So yung battery niya mga kulikot, tatanggalin natin yan kasi may battery charger ako dyan. So i-charge muna natin ng kwan, i-charge muna natin kadali, mga 10 minutes lang mga kulikot, para at least babalik yung normal na power ng battery. So bibili muna tayo ng regulator. So ito yung motor ko, ito yung gagamitin ko mga kulikot. Yan. So bibili tayo ng regulator mga kulikot. Kuha man tayo ng pera. So ngayon mga kulikot, bibili tayo ng regulator. Yung motor ko gagamitin ko mga kulikot. So bibili tayo ng regulator. Sige na, bantayan lang ka. Bakay dira lang ka. Dito. Dito. Eh, wala mo doon duwa. Yan, balik ko na.
Opo. Ano yung regulator? Sa XRM 125. Itlog ba? So, genuine part, Puris, XRM 125. Ito yung ipapalit natin kung magkasundo sa presyo. Nagring wala. Ha? Ha? So, mamaya mag-record update ko kayo pag nasa bahay na Ka ako. dyan. Ano, Tsaka. genuine part. So, update ko kayo mga kulikot. Ay ko lang na. Gutom na ako na. Balik ko ng bahay. Nakapoy na ako na ako. Ito yung may-ari ng kuwan. Patawag na ulit. So, ito na yung nabili natin na regulator. TRS yung brand niya. Regulator XRM 125 yan. So, hindi ko na binili yung kuan, yung isa doon sa isang shop kasi hindi kami nagkasundo sa presyo. Saka wala yung doon may-ari. Doon ako nag-wiring. Pero kaso hindi ako pinagbigyan. Hindi nila binigay yung gusto ko na presyo. So, ngayon, kakabit natin to. Then, itong battery, i-charge muna natin sandali. Kahit na 10 minutes lang para at least mabalik yung power niya. So, i-charge muna natin sandali itong battery, Motolite. Ha? So, kunin ko muna yung charger ko. Yan, magcha-charge na yung battery. Yan. Charge muna natin kahit na 10 minutes lang para ma-full. So, ano rice is mga 320 kukunin natin yan, babalik natin doon tapos lagyan na natin yung regulator. So update ko kayo. So ilalagay na natin yung regulator mga kakulikot. Hintay lang natin yung battery kasi charge pa. So lagyan natin yung regulator. Dali lang paglalagay nito mga kulikot, salpak lang ito mga kulikot, ganyan lang. So yan na mga kulikot, nalagay na. So itayin lang natin yung battery kasi chinarge ko pa yung battery. So ibabalik na natin yung battery niya mga kulikot. Kasi na-charge na. 13 na siya. 13. Kaya na ito. Kasi 13 na siya. Kahit na-testiran natin. Yan o. 13.43. So okay na yan. Maki-start na yan mga kulikot. So, balik muna natin yung battery. So, yan. Balik na lahat mga kulikot. So, try natin. On muna natin yung susi. Start na ba siya? So, yan na mga kulikot. One click.
testera natin yung mga kulikot kung nag-overcharge na ba siya. Okay na ba yung charging system niya. Yan. So, naka-auto yung kuhan. Ibig sabihin ng auto, automatic na yan siya magre-reading. Magre-read na yan siya magre-reading. So, revolution natin. So, hanggang 14.69 lang siya mga kakulikot. So, okay na ito siya. So, ito na yung motor mga kakulikot. So, gano'n lang mag-tester ng nag-overcharge na battery. Pero kailangan may digital kayo mga kulikot para at least malalaman nyo talaga kung nag-overcharge na ba yung motor nyo. So, ito na yun siya, umaandar na. So, off natin, start natin ulit. Pang-click na siya mga kulikot. Tsaka na-charge ko na yung battery niya. Balik na sa dati. Yan, pang-click na siya mga kulikot. So, ibig sabihin niya mga kulikot, okay na itong motor. XRM 125. So, yan yung itsura niya mga kulikot. So, hanggang dito na lang. And don't forget to subscribe my channel. And click na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video niya upload ko. So, ingat. Bye-bye. Ingat sa pag-wiring. God bless.